Sina John Gabriel at John Benedict ay kabilang sa mga kabataang nag-aaral ng martial arts. Sa halip na makipagbarkada at malulong sa iba't ibang bisyo, mas ninais nilang ilaan ang kanilang oras sa pag-aaral tungkol sa pagdepensa sa sarili. Para maligtas ko yung mga kapatid ko tsaka magka-self-defense. Para matuto po at iwasan po yung mga magulo po. Naiwasan yung kapahamakan po. Sa pagbubukas kahapon ng 3rd Inter-School Youth Martial Arts Games sa Bonifacio Javier National High School sa Mandaluyong City, naging aktibo ang mga kabataan na ito sa pagsali sa palaro na tulad nito. Iba't ibang asosasyon o grupo mula sa iba't ibang uri ng martial arts ang nanguna sa palaro na ito. Pangunahing layon pa rin ito na maturuan ng mga kabataan ng disiplina sa sarili at maiiwas sila sa mga bisyo. Actually, napakahalaga, no? Kasi sa pagiging isang martial artist mo, matututo kang disiplinahin yung sarili mo. Then, mababawasan yung pagkikipagbarkada, nakakaroon ka na ng sariling yung self-discipline, and then yung mahabang pasensya, and yung respeto sa lahat ng tao sa paligid. Malaki rin nila magiging tulong nito sa mga kabataan na malulong sa paglalaro ng mobile o computer games. Kaysa mag-gadget, maglaro ng computer, mag-ML, doon nakakasira ng yung kalusugan yun eh. Pangangatawan ng tao, pag-iisip ng isang bata. Dito, pag nag-martial arts ka, doon ma-motivate kang madisiplin sarili mo, maiiwas sa bisyo. Like mga anak ko, lagi na lang sa computer or sa cellphone, they have time para maalis sila yung sa paggamit ng mga techie, and then sa karate daw sila yung ibang oras sila na isasama nila sa martial arts. At the same time, physically nagiging fit sila. Nagkaroon ng time yung mga bata na hindi humawak ng gadget, kahit anong gadget. So habang nandito sila, training, nag-i-start kami from 1 p.m. to 4 p.m. Yung mga bata, bawal humawak ng gadget. So talagang ang concentration nila is yung pagka-training nila ng martial arts. Itinuturing na ng World Health Organization na ang addiction sa video games ay isa ng mental disorder. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City.